Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kalendaryo ng simbahan, palagi na kapag tumatapat sa ikalawang linggo ng Kwaresma, lagi nating mapapakinggan ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Ano nga ba ang kahulugan nito para sa atin? Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi para sa Kanya, kundi ang pagbabagong anyo ni Jesus ay para sa Kanyang mga alagad. Bakit? Sapagkat una, ang puso ng tao ay may kakayahang makaalala. Animoy ang puso ng tao parang isang kamera na kaya niyang i-capture hindi lamang yung mga masasaya, kundi kahit pa ang mga malulungkot na kaganapan sa ating buhay. And the more we can remember, the more we become humans. Sapagkat tanging tao lamang po ang siyang pwedeng makaalala. Tanging tao lamang ang siyang mayroong memorya. That is why our hearts have the capacity to restore memories. Our hearts have the capacity to capture memorable experiences. At ito po yung saysay o dahilan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Nang sa gayon, makintal hindi lamang sa isip, kundi sa puso ng mga alagad na ang haharaping krus ni Jesus ay sa tagumpay matatapos. Na ang haharaping paghihirap ni Jesus sa Jerusalem ay uuwi sa tagumpay. Alam niyo, 12 taon at 4 na buwan na po akong pari. And even until this time, it is still very vivid in my memory the day of my ordination 12 years ago. I remembered that time we were reminded by Father Reggie Malikdem. Ang sabi niya, lahat ng parte ng ordination, tandaan ninyo. Lahat ng bahagi ng ordination rites, isipin niyong mabuti. Kaya alam ninyo, no, kung tatanungin niyo ako ngayon, 12 years ago, ngayon, tandang-tanda ko pa kung ano yung homily ni Cardinal Rosales. 12 years ago, magpasa hanggang ngayon, damang-dama ko pa kung gaano kalamig ang katedral nung araw kami naging pari. 12 years ago, magpasa hanggang ngayon, nai-imagine ko pa kung gaano kadami yung langis na ibinuhos ni Cardinal Rosales sa aking mga kamay. Tunay na ang alaala ng aking ordination ay hindi lamang bagay na nangyari sa nakalipas, kundi lagi kong naaalala. Bakit? Sapagkat sabi po ni Father Reggie, tandaan nyo yung bawat bahagi ng ordination at kapag dumating sa punto, natatama rin kayo. Pag dumating sa puntong susukati ng inyong katapatan, kapag dumating sa puntong parang ayaw nyo na magpatuloy sa buhay paglilingkod, balikan nyo ang araw na naging pari kayo. Magiging sinungaling ako sa inyo kapag sinabi kong sa loob ng 12 years, hindi sumagi sa isip kong nakakapagod palang maging pari. Magiging sinungaling ako kung di ko aaminin sa inyo na dumating sa buhay ko na parang ayoko na. Pero salamat sa aking mabuting alaala. That every time I experience difficulties in the priesthood, I always go back to the experience of my ordination. I always go back to the experience I was ordained. At matapos kong balikan ang kwentong ito, matapos kong muling tignan ang mga pictures na kinuna nung ako'y naging pari, matapos kong panoorin ng ilang beses ang video ng aking ordination, parang isang pagkakataon na muli akong sisigla, muling magbabalik sa aking alaala ang pangakong binigkas 12 years ago. And true enough, my dear friends, being a priest for 12 years, I can still remember how it was. It's still very vivid in my memory what exactly happened and took place on the day of my ordination.
Indeed, our hearts, my dear friends, can capture not only experiences, but our hearts can capture wonderful memories. At yun po yung itinuturo sa atin ng pangalawang linggo ng Kwaresma. Tayo bilang mga tao may kakayahang makaalala. Kaya nga di ba pansinin po ninyo, kapag meron tayong nagawang kasalanan o ang kapwa merong nagawang kasalanan at nahuli natin, ano pong sinasabi natin? Hindi namang may amnesia ka, hindi naman. Ang sinasabi natin, hayop ka. Di ba? Bakit? Dahil ang hayop, walang memorya. Ang hayop, walang kakayahang makaalala. Kaya nga, the more we can remember, tandaan niyo po ito, the more we can remember, the more we can become humans. Kapag mas nakakaalala, mas lalong nagiging tao. Kaya, ang unang paalala ng pangalawang linggo ng Kwaresma, baka kapag nakakalimot na tayo, baka hindi po makakalimutin ang dapat itawag sa atin. Baka dahil hindi na tayo tao. And that is the point, my dear friends, of our Transfiguration account on the Gospel this second week of Lent. Ipinapaalala sa atin na ang tagumpay na naghihintay pagkatapos ng krus ni Jesus. Yun nga lang po, fast forward, nakita ni Pedro kung gaano kadakila ang magaganap kay Jesus. Alam natin ang kanyang kwento. He chose to forget. Pinili niyang kalimutan. Kaya nung panahong nalagay sa alanganin ng Panginoon, mas pinili niyang talikuran si Jesus. Sa panahong nasaksihan ng kanyang mga mata ang paghihirap ng Panginoon, mas pinili niyang kalimutan ang kanyang karanasan sa bundok Tabor. Bakit? Hindi lang dahil nakalimot, kundi kinapos siya ng pananampalataya kay Jesus. That is why, my dear friends, we can say that the transfiguration of Jesus is not for Him. It is for us. Ang pagbagong anyo ni Jesus, hindi para sa kanyang kadakilaan, kundi para sa ating kinakapos ng pananampalataya. Kaya nga po ngayong linggong ito, simple lang naman yung paalala. Gaano ba katalas ang ating memorya? Aminin ko po sa inyo, isa po sa mga talent ko, matalas po yung memory ko. Sa kumbento, alam po ng mga kumbento boys po namin, kapag wala po kami masyadong pinagkukwentuhan, sasabihin ko sa kanila, tanungin niyo ako ng mga capital ng bansa, masasagot ko kayo. Nung bata po ako, tagang medyo matalas po yung memory ko, kahit po yung periodic table, kabisado ko. Pero po natin gawin ngayon yun. Pero niyo akong itest pagkatapos ng misa. But the point is, gaano po ba katalas yung ating memorya? Ano-ano po ba yung mga naaalala po natin? Kaya nga po ninyo, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pag-aalaala. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng maalala gaano ba kabuti ang Diyos. The more we remember God's goodness, the more we are challenged to be faithful to Him. Sa natural na antas, kapag dumadaan po tayo sa mabigat na pagsubok ng buhay, marami po sa atin ang madaling magtampo. Marami po sa atin ang madaling umalis. Marami sa atin mas pipiliing tumalikod sapagkat nakalimutan natin, mabuti pala ang Diyos. Kaya ang unang paalala po, ngayong linggong ito, gaano natin naaalala ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. The more we remember, not only the more we become humans, but the more we remember God's goodness, the more we become faithful to Him. Pangalawa, kapag daw po nakilala natin ng Diyos,
Kapag daw po natandaan natin ang kanyang kabutihan, mas lalo natin makikilala ang ating sariling kahinaan. Kapag nakilala natin ang Diyos ng lubusan, mas lalo natin makikilala ang ating mga totoong sarili. Kaya nga hindi ba, palagi po nating paalala, no? Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng dagdag bawas. Hindi lamang magbabawas ng kinakain, hindi lamang magbabawas ng pagnonood ng TV, kundi pagdadagdag din ng mabuti. No? Kaya nga pinapaalala ko po, no, yung ating pong mga Lenten bottles. Ang sabi natin, hindi po yan alkansya ng barya. Hindi yan alkansya ng mga tera-tera. Ang alkansyang yan, pupunuin ng malasakit at pag-ibig. And the more we know God, the more we can accept our true selves. Anong ibig ko pong sabihin? Kung tanggap natin na si Jesus hindi lamang mabuti, tapat din. Malalaman natin, tayo pala hindi naging tapat sa Kanya. Kung maalala natin na ang Diyos mapagpatawad, matatanggap natin, kailangan ko ang Kanyang kapatawaran sapagkat ako ay mahina. Kaya nga po alam niyo, ginawa natin ngayon sa ating parokya, hindi tayo naglagay ng isang araw ng kumpisalang bayan. Sapagkat parang ang nangyayari, doon sa kumpisalang bayan, dadayo ang maraming tao na parang inipon muna ang mga kasalanan at kapag kumpisalang bayan, boom, doon natin ibubuhos lahat. Ngayon po, dahil 3 po kaming mga pare, araw-arawin natin yung kumpisalan. Pero alam niyo, shout out lamang po. No? Nag-uusap kaming 3. Simula po nung magkwaresma, may mga araw pong uuwi kaming luhaan. Lalabas ng kumpisalan sapagkat walang pumasok upang mangumpisal. Gayong maraming pumila para sa komunyon. At yun po yung pangalawang paalala ng ating pagdiriwang. The more we know God, the more we know ourselves. At pangatlo, mahirap saktan ang isang taong bahagi ng iyong alaala. Yung mga anak po na naririto, kung ang inyong mga puso at isipan, ang laman ay ang inyong mga magulang, mahirap lokohin yan. Kasi bakit? Kapag gagawa ka ng kalokohan, maalala mo, yung nanay ko pala, nagkakandakuba sa pagtatrabaho para pag-aralin ako. Kapag gagawa ka ng kalokohan, maalala mo, si tatay pala, nagsisikap sa ibang bansa para sa aming pamilya. Kumpara doon sa madaling saktan, ang isang tao na madali mong kalimutan. The same way also with God. If God is always part of our memory, if Jesus always part of our minds, mahirap yang suwayin. Hindi yan madaling talikuran sapagkat laging naaalala laman ng puso at kalooban. Ang pangalawang linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayong gaano ba katalas ang ating mga memorya. Because our hearts have the capacity not only to restore memories, but to capture vividly memorable experiences. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin, maging matalas ang ating alaala. Lagi natin katandaan at huwag kakalimutan, mabuti ang Diyos. Nang sa gayon, kapag dumaan tayo sa matinding pagsubok ng buhay, maaalala natin ng Diyos, tapat sa Kanyang pangako, hindi tayo pababayaan. As children of the Father, our song is Alleluia, because every ending of our story must always lead to glory. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, kung ako ang inyong tatanungin, isang biyaya ang dapat nating hingin. Ano po iyon? Ang biyayang huwag makalimot. The more we remember, the more we become human. The more we remember God's goodness,
the more we become faithful. And the more we become faithful, the more we can experience His glory. Amen.